Hey guys, gusto niyo ba mag-supply sa amin sa Manalo K9 ng mga Belgian Malinois, Dutch Shepherd at saka mga related breeds para sa working dogs na projects namin? Pues ito po yung video na explain ko sa inyo kung ano po yung mga qualities, characteristics, and requirements sa mga dogs na hinahanap po namin sa Manalo K9. Alam nyo, para sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Dr. Abel Manalo, no, the vetrepreneur, and I've been in the Manalo K9 business. No? Kami po ay nagsusupply ng mga dogs since 2007 pa. We supply dogs to individuals, governments, and also mga private companies, ng mga institutions para sa mga working canines nila, working dogs, no. Nakapagpadala na po kami ng maraming mga aso sa Afghanistan for the partner namin na isang Amerikanong kumpanya doon na nag-co-contractor sa security para sa mga iba't ibang mga mga installations doon like the Kabul International Airport, the ISAF base ng NATO, and mga embassies, power plants, etc. So sa Iraq din, nakapagpadala rin kami ng maraming aso para sa government nila at ginamit yung mga dogs natin from here, from the Philippines din, sa police and military activities nila doon sa kanilang mga K9 units. And of course, we've also sent many dogs to other countries, sa Lebanon, sa US yan, tapos sa Dubai, sa Brunei, ayan, ginagamit po sa mga security forces sa iba't ibang mga bansa, police. Ayan. So ito po, we're still continuing to do so. Meron po akong mga orders locally ng mga matitinding working dogs. We also need to supply US ulit. No? Meron kaming malaking client doon and individual people din na naghahanap ng mga dogs ulit sa amin na maaaring, no, kapag mag-push through itong mga bago kong mga win-workout, maaring malakihan ang ibebenta ulit namin sa United States, mga police departments at iba pa. And we also might be selling dogs to Southeast Asian countries like Indonesia and other countries pa. No? Open naman kami mag-send ng mga dogs internationally, and we've been doing so since mga 2009 pa nga. Alright, dito rin sa Pilipinas, no, we've been supplying the Philippine Coast Guard, Philippine Marines, and Philippine Army para lang malaman ninyo yung extent and experience po namin pagdating sa pag-provide ng mga dogs, mga working dogs. Minsan may bumibili sa amin ng mga green dogs lang. Pag sinabing green dogs, sila ay wala pang training, although meron ng foundational familiarization, hindi na sila takot sa mga tao, mga unfamiliar objects, hindi na sila takot sa malalakas na tunog, ganyan. Green dogs lang po ang tawag doon. Pero pagka trained dog na po, ibig sabihin, meron ng kasanayan sa isang aspekto ng pagtatrabaho ng mga aso like paghahanap ng bomba or paghahanap ng droga or pagiging protection or assault dog or security dog. Ayan. So, yan po yung mga kasanayan po namin sa Manalo K9. Kaya sa Pilipinas, we're the biggest dog school. Binigyan na kami ng maraming mga awards by the government and by private individuals, private award-giving bodies. So, salamat po sa lahat ng mga sumuporta over all these years. So, now 2025, no, meron po akong pinost a few weeks ago lang sa Facebook namin, Manalo Group of Companies Facebook page. Nag-aanap po ako ng mga Belgian Malinois ulit na particularly sana may mga linya or sana yung parents nila or grandparents ay galing sa mga linyadang ginagamit sa trabaho, kagaya ng mga military working dogs or mga sport dogs na kagaya sa NVBK, no, sa Belgium. NVBK is sport body or organization na maraming mga members ng mga kennels doon. May-ari ng mga kennels, nagbe-breed sila, nagtitrain sila ng mga aso, tapos nilalaban nila sa dog sport na NVBK. Ganon din yung KNPV naman sa Netherlands, sa Holland, ay sila rin ay nagsusupply kasi sila sa kanilang police and yung mga breeders doon na nag-aalaga ng mga working dogs, binibreed nila at tinitrain nila, and of course, sinusupply nga nila. Yung mga dogs na galing sa mga bodies na yan, maraming may magagandang mga bloodlines, and kahit dito sa Pilipinas, merong yung Philippine Monjuring, no, nag-train din sila, nagbe-breed and nag-compete sila sa mga dog sports na almost similar na rin sa police and military protection dogs.
Pero ang hinahabol nila yung prestige ng pagkakaroon ng points, ng mga titles sa mga dogs nila, not necessarily for real work. Pero yung mga dogs na naproproduce nila, magagaling. Kasi piling-pili yung bloodlines, piling-pili yung genetics, and number 1 po talaga genetics yan. Kahapon may pinuntahan po kami na isang kennels na nagpakita sa akin ng maraming mga Belgian Malinois ng mga alaga nila. And first time pa lang nung mama, he's a member of the military, first time pa lang niya mag-breed ng mga dogs, working dogs. And I gave him some advice na ibibigay ko sa inyo sa video na to. Iiklihan ko lang, hindi ko masyadong habaan para hindi kayo mainip. Pero unang-una, if you want to supply us dogs or if you want to be a known, a reputable supplier ng working dogs, you will have to start with breeding stock na pinakamahusay, na kaya nyo ma-afford. Bumili na kayo ng breeding stock, yung pinakamahal na kaya ninyong ma-afford. Kasi usually breeding working dogs, and then using yung pinakamagandang working stock na para maging parents ng first litter ninyo, it would cost you your initial it's one of the biggest costs. Pero once you pass that hurdle na meron na kayong breeding line na maganda, breeding stock na maganda talaga, and then mabilis niyo na mabenta yung mga puppies, mas desirable yung puppies na ipoproduce ninyo kaysa kung mag-breed nga kayo ng Belgian Malinois tapos ang stock nyo lang ng breeding ay galing lang sa kung saan lang dyan. Wala po sa papugian yan. Ang working dogs hindi po papugian, hindi po kailangan purebred, kasi nagmi-mix po Like yung sa KNPV, ito mainit na topic kasi ito. Sa KNPV, nagbe-breed sila ng Belgian Malinois sa Dutch Shepherd, mini-mix nila, or sa working line German Shepherd. Walang problema yun. Kasi ang hanap po natin dito, yung performance ng aso, hindi naman po lalaban sa dog show yan na madi-disqualify kapag hindi po purebred. Iba po yung working K9, yung industry na to, yung mundo na ito, iba po ito sa mga nagdo-dog show ng mga purebred kailangan yung mga aso. So, remove that kind of thinking sa inyong kaisipan kasi kahit naman yung mga yung mga ibang mga nagbe-breed dito kasi may mga may mga nagbe-breed na minimix nila talaga yung mga dogs nila pero later on sabihin nila purebred kasi requirement yun sa dog show or sa club nila. So, wala na tayo doon. Hindi natin papakailaman yun. Pero, sinasabi ko lang, kung mag-start kayo mag-breed ng working line dogs, working puppies na bibilin sa inyo, ay start with the best, na may working abilities, hindi kailangan pogi. Pero, syempre, it's still a plus na malaki yung aso mo, pogi yung aso mo, malapad, maskulado. Ayan, so kailangan nyo pakainin din syempre ng SDN, the best dog food in the multiverse para yung aso ninyo ay malapad at maskulado. Yung mga puppies na ibebenta ninyo ay hindi mamatahin ng buyer. Hindi ko sabihin na ba't ang payat po ng aso ninyo, baka po kailangan lang ng magandang nutrition yan. Pero pag nakita ko dahil SDN yung pinapakain ninyo, alam ko yun na yung maximum potential ng aso ninyo, malapad na talaga, wala nang duda. So, maganda po yung mapoproduce ninyo mga aso kapag SDN yung papakain ninyo. So, start with the best stock, If you want details on paano ba masasabi kung maganda yung genetics or hindi. Pag-usapan natin sa later videos yan. Kung gusto niyo yung pag-usapan, i-comment nyo lang po sa baba kung ano yung detalye yung gusto nyo malaman. Para malaman kung maganda yung stock. Kung itong bibiling kong tuta ay eventually magiging breeding stock ko to, paano ko masasabi yan? So, comment below kung yan ang concern niyo. Number 2, kung bibili kayo ng bitch lang, gumamit kayo ng stud, maghanap kayo ng stud na pinakamaganda rin ang genetic potential. Okay, minsan kailangan nyo kaibiganin yung mga nagbe-breed talaga ng mga ganyan mga dogs. Gamitin nyo yung stud dog nila. Di baling magbayad kayo ng malaki. Di baling mag-puppy share kayo. Sa amin, meron kami mga dogs na pinapa-stud, puppy share. Di bali na yung makuhanan kayo ng tuta. Basta ang maproduce yung iba ay sobrang gagaling ng mga tuta. Kasi number 1, concern niyo sa pagbe-breed ng working dogs ay genetics. Wag niyo yung tatay, maganda yung genetics. Yung nanay hindi, nabili mo lang, pet lang. Medyo mahirapan kayo dyan. Mas lalong mataas yung risk na yung mga papuproduce ninyong puppies
ay hindi rin magagamit sa work. Oo. Kapag nga dalawang mauusay na mga parents, pinag-combine, sabi ng mga kapartner kong mga Amerikano, ay mga 40% lang ng puppies ang makukuha nyo na talagang for military working dog level. Kaya hindi rin po yan guarantee na pagka maganda yung parents ay matindi na yung mga tuta. Okay, pero mas mataas yung probability, sobrang laki ng pagkakaiba na mag-start ka with good stock kaysa mag-start ka with crappy or mediocre stocks. Okay, genetics number 1. Number 2, kapag magpapakita kayo sa akin ng dog, dapat meron ng konting may konting training na po yan. Ito lang, explain ko sa inyo, ibig sabihin. Una, pagka naghahanap pa kami ng detection dogs or detection dog prospect, kailangan yung aso mataas ang prey drive, particularly ball drive. Kaya laruin nyo na ng tennis ball, yung aso, laruin nyo na yan. Pero wag nyong bababarin yung tennis ball sa kanya. Kasi pagka laging meron siyang tennis ball, magsasawa yan sa tennis ball. Pagka medyo binibitaw-bitaw na yung tennis ball, agaawin mo kagad. Itanim mo sa isip ng aso na pag hindi niya talaga grab ng bibig niya yung bola, ay may kukuha nun sa kanya. So yun yung tinatanim mo sa isip niya para yung object drive ng aso ninyo, ibig sabihin ng object drive is yung kagustuhan niyang protektahan yung, halimbawa, ito yung kanyang itong super dog soap, yung kanyang bola, ay pagka kukunin mo, kukunin ulit niya, di ba? Poprotektahan niya yung object na yan. Kasi yung ganung desire, yung ganung drive ng aso, kailangan po natin yan sa pagtitrain ng mga detection dogs. Okay, very important yan. Yung trait na yon. Hindi lang yung nag-aabol ng bola, hindi lang yung kukuha ng bola, pero yung poprotektahan niya yung bola niya, ng buhay niya. Yung sobrang gigil niya dun sa bola niya. Na parang baliw na, no? Mas maganda pa kung yung aso ay walang ibang iniisip kundi magtrabaho. Kasi may maraming mga aso, mga puppies na mahilig maglaro, tingin ng tingin kung saan sa paligid, parang mga aso sa paligid niya. Ayaw namin ng ganung aso. Gusto namin yung aso seryoso magtrabaho. Makikita mo agad sa seryosong aso, kahit tuta pa lang yan. Makikita mo, trabaho ang gusto niyang gawin. Hindi siya interesado makipaglaro-laro lang sa'yo, nakatulala sa hangin. So, makikita nyo kagad yung karakteristik ng mga dogs na magiging mahusay na working dogs dahil seryoso sila. Okay? Hindi sila malarong aso, hindi siya clingy lang sa'yo, ikaw lang gusto nyo kalaro. Mga protection dogs naman, kung protection lang hinahanap or magiging assault dogs sila, maaaring hindi kailangan or maaaring detrimental pa nga sa kanilang development yung pagkakaroon ng mataas na prey drive. Kaya kung protection dog naman ang hanap ko, halimbawa, ang hinahanap kong mga tuta ay hindi yung mga tutang mahilig sa bola. Ang hinahanap ko namang tuta ay yung tutang kakagat at pag kumagat, seryosong kumagat at hindi bibitaw at talagang gustong pumatay. Ganun ang karakteristik na hinahanap po namin for dogs that will eventually become assault dogs or protection dogs or patrol dogs na tinatawag. Okay, so these dogs can be used sa police, sa military, sa security, kagaya ng ilang mga dogs namin na ginagamit namin sa ilang detachments namin sa Manalo K9 locally. Okay, so these dogs should be strong, no? Of course, maganda. SDN ay pakain nyo sa tuta para pag tinignan ko ay, lakas ng tutan to. Siyempre, SDN, malalakas ang buto, malalakas ang muscles, etc. So, pagka protection dog or assault dog, we prefer dogs na makapal, hindi lang matangkad. Kasi marami mga nagmamalaki, oversize daw aso nila. Pag titingnan mo, oversize, ang tangkad nga, ang payat naman, ang liit ng frame. Maaaring dahil sa nutrition yan, nakulangan sa nutrition, kaya SDN nga ipakain ninyo. Or maaaring genetics na talaga yun. Wala ka na magagawa kahit ano ipakain mo. Yun na talaga yung katawan niya. Kasi yun na yung genes niya, yun na yung DNA niya. So you want dogs to be strong dogs and yung kumakagat ng buo. Yung tinatawag na full bite, yung aso, hindi lang kakagat as bibitaw, hindi lang kakagat. Ang gusto namin yung aso, pag kumagat, ay ididiin pa niya yung kagat niya, bubuuin niya yung kagat niya. Di ba? Pag kakagat ng ganyan, hindi niya naabot na maayos, pero pag binigyan mo ng slack yung kinakagat niya,
bubuuin pa niya yung kagat niya, dinidiin pa niya yung kagat niya. Yun yung gusto naming aso. And of course, sa lahat ng mga dogs na hinanap namin, ayaw namin ng takot sa putok. So, sanayin mo na kung ipapa-evaluate mo yung tuta mo, sanayin mo na sa malalakas na sound. Malalakas na sound. Gumawa ka ng kung ano. May nakita akong video pa nga. Nagpadala sa akin ng video ng isang araw. Binabaril niya ng BB gun or ng parang pellet gun yung isang container na merong dog dish na nag-iingay siya. Titignan niya yung reaction ng mga puppies. That's good. Kaya yung dog dish, kalampagin mo sa yung bubong, kalampagin mo. Pero wag mong sisirain yung tuta sa beginning pa lang. Daan-daan yun. Wag mong bibiglain na tatakutin mo yung tuta at gagawin mo kaagad nervyoso. Kailangan mo munang daan-dahanin. Maliliit na sound lang muna until na-elevate mo yung intensity na naririnig niya. Kasi ayaw po namin ng mga dogs o mga puppies na babahagang buntot at tatakbo kapag may malalakas na tunog. So minsan, kulang lang sa training. Minsan yung mga tuta nagkakatroma, baka sinasaktan ng tigalinis ninyo yung tuta kapag naglilinis ng kulungan, ay tinataboy ng walis. Huwag ganon. Kasi matatameme yung tuta ninyo. Pag nakita yan ng buyer, kagaya ko, ay sabihin ko mahirap po yan. I-develop nyo muna yung tuta ninyo, tanggalin nyo muna yung mga takot. So, dalhin nyo rin yung tuta ninyo sa mataas na lugar para masanay siya sa heights, lagay nyo sa loob ng kotse. Pero of course, bago mag 4 months old ang isang tuta, huwag nyo munang ilalagay sa ground, sa lapag, kasi baka makakuha pa ng mga sakit. Okay, makakuha pa ng parvo yan, or distemper, or whatnot. So, kailangan munang alagaan ninyo, tapusin nyo muna yung vaccination program ng puppy ninyo, para po yung puppy ninyo ay mabuhay. Diba? Ang galing-galing ng puppy nyo, mamamatay naman sa parvo. Ay, nakakalungkot yan. Alright, so yung hinahanap namin sa protection dog, hindi takot sa putok, hindi takot sa malalakas na sound, hindi takot sa heights or whatever, familiar sa iba't ibang mga bagay, and kailangan po maganda rin kumagat. Okay, so yun yung ilan sa mga characteristics na hinahanap namin sa mga dogs na bibili namin for working dogs. And sad to say, out of 100 Belgian Malinois and Dutch Shepherds sa Pilipinas or even working line German Shepherds, ay baka nasa mga 10 hanggang 15 lang ang mga may magandang karakteristik. At siguro mga 5% lang talaga yung pinaka masasabi namin na super dog. Kaya yung brand namin ay super dog kasi yun ang hinahanap talaga namin sa mga dogs. Yung talagang hindi lang canine, hindi lang matatawag na working dog, kundi super dog, kaya super dog. Alright, so yan yung mga ilan sa mga tinitingnan ko kapag ka nag-evaluate ako ng mga puppies. Tinitingnan ko rin yung parents kasi pag puppy kasi minsan may mga puppies na late maturing, pero makikita nyo kagad sa parents kung may potential ba yung puppies o hindi. Kaya balik ulit tayo dun sa unang sinasabi ko, genetics is very important. Kapag maghahanap kayo ng aso na para sa inyong personal protection or sa work, ay tignan nyo yung parents kasi more or less yun ang mangyayari sa puppy. Okay, pero it doesn't always follow. Okay, so ilang notes pa, kapag ikaw ay magbebenta, magkano ba ang bentahan ng mga puppies ngayon? Okay, pagka puppies po, depende po sa depende sa quality. Kapag pet quality po, nagbebenta kami ng mga puppies 15,000 lang, or we give it free dun sa Super Dog Factory natin as long as magpa-train kayo sa amin ng dog. Basic obedience is 25,000, and ipapromise ninyo na SDN ang ipapakain nyo throughout its life. We might give puppies for free, pero binibenta rin namin yung puppies ng 15,000 lang, wala nang pasubali. We also sell dogs for pwedeng 25,000, yung Class B na tinatawag namin. Class B puppies, pwedeng pang detection, maaaring pwedeng pang protection, pero hindi super dog. So, Class B lang yon, 25,000. We also sell Class A dogs, Class A puppies, na 35,000 yon. Kapag yung breeding namin na super talaga yung breeding, maaaring 50,000 ang benta ko sa mga puppies. Yun po yung pinakamatitindi talaga namin mga dogs, mga puppies. Or more, depende po sa client namin, depende doon sa requirement, depende doon sa breeding. Okay? So, kapag magbebenta kayo sa amin ng mga puppies, depende po sa usapan, Huwag niyo tanungin sa akin, magkano niyo bibilin yung tuta namin. Huwag niyo po tanungin yan kasi usually offensive ang magiging sagot. Kasi kami, nagbe-business din kami. Yung bibili namin puppy, bibenta rin naman namin. So, there's risk.
There is costs nung gagawin pa namin sa tuta bago namin mabenta, yung sa transport, etc. So, merong risk, baka mamatay pa sa amin yung tuta, magkasakit sa amin yung tuta, may mangyayari pang hindi maganda or hindi pumasa. Pagkadating dito, hindi rin papasa yung ugali. Pagka nandun sa dating bahay niya, ay okay naman yung videos, okay naman evaluation. Pagdating sa amin, ay natameme na bigla yung aso. Merong mga ganun po. So, may risk, may additional costs, and of course, we have to make a profit. Diba? So, kailangan, bibilin namin yung tuta sa mababang presyo. So, kung kayo magbebenta mismo ng tuta niyo, you can sell at a good price, kagaya ng mga price na sinasabi ko. Pero kapag ibebenta niyo sa amin, syempre, we'll have to deal with you and maaaring magkaroon ng negotiation muna. Okay. Gusto ko rin naman maging fair din doon sa bibilan namin. Pero minsan, alam niyo, nakakuha kami ng mga puppies na sobrang mura. O, hindi na kami, maaaring dagdagan ko dahil sabi ko naman, ganda naman ito puppy ninyo. Hindi, dagdagan ko yung pabayaran ko sa inyo. Minsan, ginagawa ko yon. Pero kapag makakuha kami ng great deal, minsan free pa, may mga nagbibigay sa akin ng mga aso or young dogs or mga tuta, kagaya kanina, may binibigay sa akin ng 1-year-old dog, sobrang tapang daw kasi. Okay sa akin yun. Sa kanila, hindi okay yun kasi natatakot sila sobrang tapang na aso. So, we're getting that dog for free. Pero payat ng aso, may sakit na yung, parang may tama na yung balat, baka kailangan pa namin pagamutin or pagalingin. Tignan ko. So, it's also a risk. It's also a gamble. So, ayan po. These are a few of the things na gusto ko bagitin sa inyo. Kung gusto niyo mag-supply ng working puppies or working dogs sa amin, these are some of the few considerations. If you have any other comments o gusto niyo malaman pa ng higit, comment below. And ito pa, pinakamaganda, i-register niyo po sa IAGD para po pagka tingin namin sa IAGD ng aso ninyo, kasi may website yon, pag re-register sa IAGD, mag-message na kayo sa amin. We can help you. I-register niyo yung mga aso niyo for free, online. Pero yung offline, yung hard copy, may bayad yon, konti lang naman. Pero pag may animal facility registration kayo sa IAGD, nandun na lahat yung mga puppies ninyo, nandun yung parents nila, nandun yung mga training records, whatever you want to put there. Madali po yung magiging transaction niyo with us or with other buyers na meron kayo. Kaya mag-animal facility registration na kayo sa IAGD, napaka-useful po nun kung kayo po ay breeder or nagbebenta ng mga puppies or mga kung nagbabuy and sell kayo, mas maganda may IAGD po kayo. May pictures po kasi yun. Pati parents, makikita nyo yung pictures doon. Hindi kagaya sa ibang papers. Hindi nyo makikita yung parents' pictures or mismo picture ng aso. Wala. Pero sa IAGD meron. Okay, ano pa? Yun lang muna. If you have any other questions nga, hopefully, hindi kayo natinamad sa video na to 23 minutes. Nag-notes lang ako dito. This is not a video for everybody, only for those who are interested in this topic. Kaya mabuhay po kayo. Doc Abel Manalo po ito sa Manalo K9 since 2007. Actually, start ako mag-breed 1998. Ayan, so matagal na po yung business namin na ito. So if you have any questions, I'll be happy to answer them in the next videos. Please comment, please follow, and share our videos. Mabuhay po kayong lahat.